thanks to thee for thy great glory. O Lord, King, heavenly God the Father Almighty, follow the only begotten Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who takest away the sin of the world, have mercy on us, thou who takest away the sins of the world. Receive our prayer, thou who sittest at the right hand of the Father, and have mercy on us. Thou alone art holy, thou alone art Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever, and unto the ages of ages. Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin. Blessed art thou, O Lord, the God of our fathers, and praise and glorify thee. Luwalhati sa Panginoon Diyos, luwalhati sa mga pangyarihang Diyos na nagbibigay liwanag at sa katauhay kapayapaan. Ito po ang programang Light of Orthodoxy, Liwanag ng Katotohanan, na umaawit sa inyong lahat ng The Great Doxology, Glory unto God who gives us light. Na yan po ang pasimula ng awit ng papuri, Doxology, sa Liturgy of St. John Chrysostom na ginaganap sa Annunciation Orthodox Church, United Parañaque 5 Subdivision, Parañaque City, every Sunday, 9 o'clock in the morning. At siyempre po sa ating tema ng programa dito sa Kampi Online, patuloy po magbibigay ang Light of Orthodoxy ng kahulugan ng mga words of inspiration ng mga saints and church fathers na sila po ang tinuring ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin ng daigdig. Okay, simulan po natin kay St. John Chrysostom. Siya po ay Archbishop ng Constantinople, na matapos po magkaroon ng religious freedom doon po sa Asia Minor, ang sentro po ng pinaglipatan ng seat of the Roman Emperor na si Constantine the Great. Ayan pong tinatawag ngayong Constantinople. Ayan po si St. John Chrysostom, naging Archbishop ng Constantinople noon. Ayan po sa kanya, every family should have a room where Christ is welcome in the person of the hungry and thirsty stranger. Yan ang kahulugan sa kanyang Christian Agape. Bawat tahanan pala ng Kristiyano ay dapat maglaan ng espasyo o silid para sa managugutom at mga dayuhan kapatid sa pananampalataya. Pero sa makabagong panahon, napakahirap po iyong sundin. Pero mas mahirap po ng early time sa panahon nila na may religious persecution. Nagawa po nila eh. Ngayon po may religious freedom. Bakit hindi natin magawa? May mga batas naman tayo. Na ika nga'y bahala ang gobyerno pag ika nga'y may mga gumawa ng labag sa batas. Pero may batas po ang Diyos na ito ay ibinuulit sa ating paalaala ng mga church fathers, katulad po ni St. John Chrysostom, na ikangay ang pag-ibig sa kapwa ay tanda ng ating pananalig sa Diyos. Marami po ngayon naging biktima ng kasalatan ng tinatawag na mga kalamidad, katulad na nangyari mga bagyo, lindol at sibil na kaguluhan. Lalo po sana maging handa ang Kristiyano. Ang karamihan po kasi ngayon na ko-commercialize na ang ating pananampalataya. Kung tuwing tayong tutugon sa pangailangan ng ating kapwa, commercial na po ang lahat. Kaya nawawala ng tunay na diwa ng pagmamahal o pagbibigay tulong. Ano man itulong mo ng kanang kamay, ay huwag malaman ng kaliwang kamay. Ngayon po ay lahat naihahanda na at para ma-advertise. Iyan man ay mula sa mga politician,
na gumagawa ng kabutihan pero meron pong kapalit na kampanya. Ganon din po naman, maging ang mga NGO gumagawa din ng paraan tumulong pero may kapalit din iyang inaasahan. Ay lalo din kaya ang mga religious groups na tumutulong ay bakit din na-advertise, ipinamamalita pa na sila'y tutulong at sila'y gagawa ng fundraising para itulong. Ayan po'y dapat kusang loob na ibig sabihin hindi po dapat ma-institutionalize ang ganitong charity. At ayon nga po kay St. John Chrysostom, pag yung mga pagtulong sa kapwa ay ginawang institutionalized, nagiging legalistic, nawawala na po yung diwa ng pag-ibig. Pero ang Diyos po na nakakita na at isipan, laman natin puso, ang tunay na tumutulong ay hindi na dapat ma-i-advertise pa o mapa-commercialize. Katulad ng sinabi ni St. John Chrysostom. Kaya bawat Kristiyano nakagawa ng kabutihan naman. Ika nga, ang gobyerno gumagawa ng kabutihan din. Pero yun nga, may pagkakaiba. Paano isinasabuhay ng Kristiyano ang pagiging Kristiyano sa magitan ng pagtulong. Magkaiba pong pamamaraan. Sapagkat sa Kristiyano, pinaglilingkuran po ay ang Diyos. Sa gobyerno, pinaglilingkuran po ay tao. Public service po yan eh. For the Filipino people. Laging ganoon. Sa Kristiyano po, maging Pilipino man o dayuhan, abay pag-ibig pa rin sa Diyos ang dapat mangibabaw. Okay? Anong sabi naman ni Saint Leo the Great, Pope of Rome, taong 461, tungkol sa pag-ibig ng Kristiyano? The price of the kingdom is the food you give to those who need it. Ayan, marami tayong mga street children ulit nakikita. Marami namamalimos. Marami nagugutom. Hindi lang po yung mga batang lansangan. Maging mga senior citizens, marami na rin po nagugutom. Ayan, institutionalized ng gobyerno para matulungan ang mga Pilipino na matatanda. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, dapat itong gawin ng mga churches. Ang daming parokya na may magagawa yan sa kanilang paligid na lang ng simbahan. Mandamin dapat gawing tinatawag na feeding program. At yung paggawa niyo ng kabutihan, pakainin ninyo ang nagugutom, iyan ang gantimpala ninyo mula sa Diyos na kayo'y nakapagpakain. Importante yan no? Napakahirap magpakain ng mga ikang ay nagmamahal sa iyo. Napakahirap pakainin ng lolo't lola pag matanda na. Mas mahirap pakainin ang mga kaaway. Pero ika nga bilang Kristiyano, kahit matanda na yan, lolo't lola mo, at matatanda yan, abay nakagawa po ng kabutihan sa inyo, kayo na rin ang magpakain. Mga kabataan, may mga trabaho na kayo, narin pa rin ang Diyos na umaasa sa inyo at kayo inaasahan na siya kayo ang kamay at instrumento ng Diyos para kaipakainin ang nagugutom. Okay, next we have Tertullian of Carthage, year 223. Siya ay isang prolific writer. We who share one mind and soul obviously have no misgivings about community in property. Ayan. Kung tayo may nagkakaisa sa katawan at kaluluwa, ay ganun din naman tayo. Wala tayo dapat na pagkaitan. Pwede tayo magkaisa sa ating mga ari-arian. Walang tinatawag na private property yan. Kung tayo tayo may bahagi sa kaharian ng Diyos at tayo nagkakaisa sa isipan at sa kaluluwa, ganun din na ba tayo? Magkaisa din tayo, lalo na sa mga ari-arian. Kaya walang mag-iimbot, walang magnanakaw, dapat mag-share, hating kapatid. Okay? Yung atang sharing yata ngayon, common na practice, Chris, saan? Facebook lang ba? Twitter, share. Abay ka lang, mag-share din tayo, no? Okay, so sunod po natin dito sa
Quotation is Saint Ambrose of Milan. Ayan, naging pangunahing pope ito ng Rome. 397 AD. Ngayon, 2013. Yung mga sinulat nila, napakaganda. Riches are not in themselves honorable, and even in material, in themselves blamable. And even in material riches, there is a place for virtue. Ibig sabihin, hindi naman lahat na mayaman. Kung mayaman ba, pag pwede natin sisihin o hindi po, huwag natin pagdudahan sapagkat hindi natin alam po na sila din po ay gumagawa ng kabutihan. In fact, marami din po mayaman na gumagawa ng pilantropiya, ng charity. At even sa panahon natin pa ng Kristo, may mayaman na very charitable. Una po dyan si Mary Magdalene. Alam po ba niyon? Zacarias, dating publikano, pero pinakisamahan niya, nagbago. Yung kayamanan niya binahagi sa mahirap. So hindi po basta mayaman, tayo ay magkakaroon ng masamang loobin. Hindi po natin nalalaman na sekreto rin po ang kanilang paggawa ng kabutihan sa kapwa.